Ngayon pa rin po ng sunog sa Cavite Economic Zone sa bayan ng Rosario. Makakausap naman natin si Attorney Nori Cahulis-Tanyag, Zone Administrator ng Cavite Eco Zone. Magandang tanghali po, Attorney. Magandang tanghali naman, Rafi. Opo. Namamonitor po ba natin yung sunog at pagtulong sa mga biktima sa Cavite Economic Zone at kumusta na po ito? Yes, merong tao ang HTI doon and PESA ay nagpadala na rin ng tao namin doon to monitor the condition ng mga pasyente at sinabi naman ng HTI na sasagutin nila ang mga gastos at kami naman sa PESA ay nagsabi na rin na tutulong kami by giving financial assistance, including the Investors Association of the Cavite Economic Zone. Paki-describe nga po yung area ng nasunog at meron pa bang ilang pabrika doon na pwedeng maapektuhan aside from HTI? Wala nang danger na ang apoy ay kumalat pa. Pero hindi pa rin ma-declare ng Bureau of Fire Protection na completely fire out. Kasi meron pang mga usok at meron pang mga konti na lang na hindi pa mapatay na apoy sa gitna noong nasusunog. So bagamat hindi na po kakalat yung apoy, may apektado po bang ibang pabrika ron at ibang kumpanya? No danger. Wala na. Hindi na kakalat ang apoy. So nakakapasok na ho yung ibang mga empleyado sa ibang kumpanyang nasa loob, Attorney? Yes. Oo, nakakapasok na. Although yung sa HTI, hindi sila na pinapasok at saka yung sa katabing factory, yung iCube, ang mga manggagawa na ito ay pinapasweldo pa rin continuously ng HTI. Nagta-time in lang sila, inililista sila at pinapasweldo sila, including na yung pasyente na nasa ospital. And after 1 month, i-deploy sila, bibigyan sila ng kanilang assignment sa ibang kumpanya kasi meron naman silang ibang company. We understand pangalawang sunog na po ito sa HTI. Tama ho ba? 4 years or 3 years ago nangyari yung sunog din dito. Ano ho ba yung record ng kumpanya ito sa fire safety, Attorney? Compliant naman sila kasi merong ang PESA na annual safety inspection, fire safety inspection. And during the last inspection in June 23, 2016, compliant sila. Water sprinkler, extinguisher, and yung checklist, essentially yung kung ano yung requirement ng BFP, yun din ang checklist namin. And they were compliant. So kung compliant po na may water sprinkler, sapat ho kaya yung checklist na ito para naiwasan sanang kumalat ng ganito kalaki itong nangyaring sunog? Kasi ang requirement ng BFP, yun din ang requirement namin. So, pwede mong tingnan siya na kung yun ang requirement namin pareho, maybe we can revisit kung kailangan pang i-enhance yung mga requirements na yan. Yun na nga po, sa palagay niyo po kaya ngayon dahil sa experience na ito sa HTI, napakalaking sunog at napakarami ng mga apektadong empleyado, kailangan na hong i-review yung mga requirements lalo na sa mga malalaking pabrika? Pag-uusapan namin ng Bureau of Fire Protection yan. Nandito rin sila sa amin, nandito kami sa site ngayon at nag-meeting kami together with the BFP. Sa palagay niyo po ba yung, of course, meron ho kayo sariling charter, hindi ho ba? Ang sinasabi ng local government dyan at ng provincial government, hindi nila saklaw pagdating sa safety inspection. Ano ho ba talaga yung proseso dyan at ano yung relationship ng zone dito naman sa BFP pagdating sa safety inspections at requirements? So, kasi under our law, under charter, meron kasi kaming authority to do the inspection with respect to fire safety. But we're trying to enter into a memorandum of agreement with the BFP and it's still undergoing. Nag-uusap pa kami ng BFP about that. Tungkol saan po itong MOA pinaplano po ninyo? Sana kung kasi yung terms and conditions na yan ng proposed MOA, yung recognition nila ng aming authority na kamang mag-inspect sa loob ng economic zone. Kasi sa public zone, parang hindi naman nila kinu-question yan. Sa special zones namin kasi, yung BFP is saying na dapat sila din ang mag-inspection. And wala naman kaming problema doon. Opo. So kaya ang nangyayari sa mga ibang locators namin, nagkakaroon ng 2 inspection.
both by PESA and BFP. At hindi ho ba meron din dapat firefighting capability ang bawat kumpanya, lalo na yung ganitong kalaking pabrika? Sa palagay po ba ninyo yung HTI, sapat yung kanilang kakayahan para at least hindi lumawak yung ganitong kalaking sunog? Yes, in fact, merong ang HRD group of companies which HTI is under, meron silang sariling fire station and they have 6 fire trucks. Meron din silang firefighting team and kompleto sila ng equipment. PESA required that. Opo. So, oo. So, kung malaki ang sunog, andyan ang PESA at ang BFP under yung municipality at the whole province of Cavite to support them. Bagamat hindi na ho kayo nagsasagawa ng investigasyon, pero palagay nyo ho ba na-utilize itong mga equipments na ito ng HTI doon sa firefighting capability nila nung mangyari itong sunog? Yes, fully utilized. At I just want to correct it. We are conducting investigation together with BFP, PESA and BFP. So kasama pa rin po Although- kayo sa investigasyon? Yes, yes. Although BFP is the lead, we are jointly conducting the investigation. Again, attorney, ano kayang improvements ang pwedeng mangyari pagkatapos itong sunog na ito bukod dun sa pinaplano ninyong MOA with BFP? Ano kayang pwede pang ma-improve pagdating naman sa firefighting capability, lalo na ng mga malalaking kumpanya katulad ng HTI? Yes, we will revisit our requirements and we might require additional firefighting equipment at maybe pa personnel. Check namin kung ano pa ang kailangan para ma-enhance ang firefighting capability ng aming mga EGOZone. Panghuli na lamang po, ano po ba yung sitwasyon na ngayon? Under control pero hindi pa fire out yung sunog dyan at gaano kayo katagal bago talagang tuluyang maapula na itong apoy? Under control but hindi namin masabi kung gaano katagal. Gusto namin na sigurado na ang aming statement kung hanggang kailan ma-declare na completely fire out. We're still having a meeting right now. Opo. Pero hindi naman po naapektuhan. Meron bang mga residential areas na inaabot ng usok, attorney? Wala na ngayon. Wala. Okay, sige po. That's good news. Maraming Okay. salamat po sa inyong Okay. oras. Thank you, Rafi. Thank you. Si Attorney Nori Cahulis Tanyag, Zone Administrator ng Cavite Ecozone.